Rosalie's POV. Aalis ka na ba talaga? I mean, sasama ka na kay Dustin? Tanong ni Marcelina habang pinapanood ako mag-empake. Muli siyang bumalik dito sa bahay upang kamustahin ako. Kinuha kong cellphone ko at pinakita sa kanya ang natanggap kong mensahe. Kinuha kasi ni Dustin ang original na sulat kaya pinicturan ko na lang to. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakaupo sa kama at binabasang nakasulat. Sinong baliw nagpadala nito sa'yo? Humarap ako sa kanya. Hindi ko alam. Wala akong idea. Basta ang sabi ni Manang natagpuan na lang niya yun sa may lapag ng gate kaninang umaga. Pinapaiwas ka sa isang lalaki? Kanino? Kay Dustin ba? Naisip ko na rin yun noong una. Pero parang imposible naman na si Dustin ang tinutukoy. I even asked him kung may girlfriend ba siya na nasagasaan ko noong bigla kaming magpakasal nang hindi ko nalalaman. Pero wala naman daw. Kahit ako naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Kung hindi si Dustin, may iba pa bang lalaki sa buhay mo? Bigla lalaki ang mata nito at bumuka ang bibig. Si Tony. Tony's just my friend. Kaya bakit ako pagbabantaan ng ganyan? Tila naguguluhang napatingin ito sa akin. Medyo naniningkit ang mga mata nito sa pag-iisip kung sino posibleng sender. Kung sa bagay, but whoever the sender is may kinalaman siya sa nangyaring sunog. Baka sa mukha nitong pag-aalala, tumango ako. That's why Dustin wants us to go with him. Kasi natatakot siya na may mangyaring masama ulit lalo na sa kambal. And I think na mas safe kung nasa pudar niya kami. He has the money to secure our safety. You are right. Nagawa nga niya ng pera na makasal kayo na maprotektahan pa kaya. Bigla itong tumawid kinuha ang mga damit ko na nakapatong sa ibabaw ng kama. Hindi na kita pipigilang umalis. Naintindihan ko na ngayon. It's only Dustin who can make you and the kids safe. Tumingin ako sa kanya. Tinutupin itong ilang mga damit ko ng maayos. Ikaw, ano plano mo? Alam ko na hindi lang ikaw ang affected sa nangyari. Marcelina is the breadwinner in her family at alam ko dahil sa nangyari wala na siyang trabaho ngayon. Don't worry. Kinausap na kami ni Dustin kanina bago kami pumarito. Kayo? Oo, ako at sina Jalan. He will give us a work. Kaya huwag mo na kaming alalahanin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. At least kahit paano alam ko na hindi na sila mahihirapan pa. Marami na talagang nagawa si Dustin para sa akin kaya hindi ko na alam kung paano siya pasasalamatan. Siya na ang umasikaso ng lahat. Nang sabihin ko kanina na pumapayag na akong sumama sa kanya sa pag-alis ay umalis din siya agad para ayusin ang lahat bago kami magtungo sa Maynila. Basta wag mo kong kalilimutang tawagan. Saka mamimiss kong kambal mo na lagi akong binabara. Malungkot na saad ni Marcelina. Habang pinapanood akong isarang maleta ko, I'll gonna miss you too. Niyakap ko siya. Marcelina is like a sister to me. Siya ang naging kasama at karamay ko ng ilang taon kaya mahalaga siya sa akin. Matapos ko mag-empake ng mga gamit ko ng kambal ay napo na lang muna ako sa sala. Nagpaalam na rin si Marcelina dahil may pupuntahan pa raw ito. Nilibot ko mga mata ko sa paligid. Lilisanin na namin ang lugar kung saan lumaki ang mga anak ko. Lugar kung saan matagal na panahon akong nagtago sa pamilya ko. Ngayon pa lang kinakabahan na ako sa napipintong pagbabalik namin sa Maynila. Alam kong marami pang pwedeng mangyari. Sina Ate Zora at Tita Ivy, siguradong nagtatampo sila sa akin dahil sa biglaan kong pagkawala. Sila yung laging nandyan sa akin pero umalis ako nang walang paalam. Maging sa kanila'y nagtago ako. Si Dad, napatawad na kaya niya ako? Kapag bumalik kaya ako matatanggap na niya ako at ang mga anak ko? Natatakot pa rin ako magpakita sa kanya. Ayoko maranasan ng mga anak ko na ipagtabuyan sila gaya ng ginawa nila sa akin noon. At si Melanie, natatakot ako sa maaaring maging reaksyon niya kapag nalaman niyang kasal na kami ni Dustin. Hindi ko natanong si Dustin kung anong nangyari sa kanilang dalawa pero ang sabi nga nito wala itong nobya. Nang pinakasalan ako kaya alam kong hiwalay pa rin siya sa best friend na sila pero ex pa ako. Paano ko mas lalo siyang magalit sa akin? Sa pagbabalik ko, maraming tao rin akong kailangang harapin at alam kong hihingi sila ng paliwanag sa akin. Tumayo ako at nagtungo sa kusina. Nabutan ko si Manang Norman na nagluluto ng merienda. Kapag umalis na kayo, wala na ako ipagluluto't mga makukulit na batang sasawayin. Nakangiting saad nito, pero malungkot ang mga mata. Umupo ako at pinapanood siya. Huwag kayong mag-alala kapag maayos ng lahat, dadalaw pa rin naman kami dito. Basta mag-iingat kayo doon.
Siyempre naman Manang, kayo rin po, kung may kailangan kayo huwag kayong magdalawang isip na tawagan ako. Kahit naman naalis na kami mananatili ako dito sa bahay. Napag-usapan na namin ni Dusty na sasama lang kami sa kanya pero ikikip ko pa rin tong bahay. Pumayag naman to. Dusty's POV. Investigate what happened. Sabi ko pagkaupo ko sa sofa. Pinakita ko sa kanila yung message na natanggap ni Rosalie kaninang umaga. Lahat sila'y nahilot yung temple nila. Nakuha pa nga ni Timmy at binasa ng maigi. So that's an arson, not an accident. Tumango ako. Gusto kong malaman kung sinong nagpadala ng liham na to. Isa sa mga babae mo? Inosenteng tanong ni Timmy. Napatingin ako sa kanya. Gustong pilipitin ang leeg niya. Hindi siya katulad mo tanga, sabi ni Sandro at mahinang sinapok ang ulo ni Timmy. Isang pangiwi ng sakit ang binigay niya kay Sandro. Don't act like a saint guys. Lahat tayo pare-pareho. Kaya tayo magkakaibigan. Nagkataon lang na masyado kayong discreet ni Dustin. Napangiti si Corman sa sinabi ni Timmy. Mukhang pumayag naman ito. Totoo naman pero wala akong mahanap na magpapadala nito kay Rosalie. I have a good relationship to all of my former girls. Alam nilang mangyayari kapag hinawakan nilang akin at akin si Rosalie. Ang paghawak sa kanya ay parang pagdedeklara ng digmaan laban sa... Ang sino man nagpadala ng mensaheng yun ay magbabayad para sa lahat ng pinsalang dinulot niya. Sisiguraduhin ko yan. Rosalie's POV. Mommy, totoo po ba? We're going to Manila? Acer asked. Kadarating lang nila galing school. Si Dusty na rin sumundo sa kanila at yun ang huling pasok nila sa eskwelahan na pinapasokan nila dahil bukas ng umaga'y aalis na kami. Yes, we are going to live with your dad. Sagot ko tinaplos ang kanyang ulo. Really? We are going to be a real family na? Ngumiti na lang ako sa tanong ni Acer. I am not sure yet. Hindi pa rin ako sigurado kung ano bang meron sa amin ni Dustin. Pero sa ngayon hindi muna yun ang iisipin ko. Mas maraming bagay pa akong dapat pagtuunan ng pansin sa pagbabalik ko. But how about Ninang Marcelina, Nana Norma and Tito Tony? Hindi na ba natin sila makikita? Hindi ko gusto si Tito Tony dahil sinusubukan kanyang nakawin kay Dad. Pero mabait pa rin naman siya. Gusto niya akong bigyan lagi ng ice cream. Natatawang ginulo kong buhok niya dahil sa sinabi nito. Dati madalas talaga nitong inuutos si Tony para ilibrito ng ice cream. Kaya nga close silang dalawa. Tony spoiled them so much. Pwede pa naman tayong bisitahin sa Manila. Pero kailangan lang nating umalis kasi nasa Manilang work ng daddy niyo. Paliwanag ko. How about your business, Mom? You make wedding gowns, right? Curious na tanong nito. You and Aidan are more important to me. Always remember that. Pinilit kong umiti sa kanya. Wala nang negosyong sinasabi nito. Naglaho ng lahat at naging abo kagabi. Ayoko malaman pa ng mga anak kung totoong nangyari. Mga bata pa sila para isipin yun. Sa ngayon gusto kong lumaki silang may buong pamilya at kung ang pagsama kay Dusty ng paraan upang mangyari yun. Gagawin ko. Tumayo ako tiniwan si Acer na nanonood na ngayon ng cartoons habang nakadapa sa kama. Sa sala naman ay naabutan ko si Dustin at Aidan na parehong kunot ang noo at tila may tinitingnan sa iPad na hawak ni Dustin. Lumapit ako sa likuran nila. Hindi pa rin nila namamalay na paglapit ko dahil tutok na tutok sila sa binabasa nila. Sumilip ako at kumunot ang noo ko dahil sa binabasa nila. It's a world stock news. Anong alam ni Aidan sa mga bagay na to? He is too young pero in-expose na agad ni Dustin sa mga bagay na kahit ako hindi ko gets masyadong mga diagram na pinapakita doon. Alam kong matalinong anak ko pero ayaw kong maaga siyang mag-aral ng mga bagay na masyadong advanced. I still want him to enjoy his life. Aidan, change your clothes na. Biglang sad ko mula sa likuran nila. Sabay naman silang napatingin sa akin. Muntik pang tumama ang mukha ni Dustin sa akin dahil nakayuko ako sa kanila. Bigla akong tumuwid ng tayo tinalis ang bara sa aking lalamunan. Ikaw, hindi ka pa ba muna uuwi? Tanong ko kay Dustin. Bakit pati world news about stocks pinapabasa mo sa anak ko? He's genius and he asked about my work. Kahit na, umuwi ka na, gabi na. I'll sleep here tonight. Napasimangot ako dahil sa sinabi niya. Aba, nasasanay na siyang matulog dito sa bahay.
Pinayagan ko lang siya kagabi dahil shock pa rin ako sa nangyari at wala akong gana makipagtalo sa kanya pero sinasamantala naman yata niya. Huwag kang mag-alala, sasamahan ko mga bata maliban kung gusto mo kong matulog katabi mo. Sabihin mo lang ang magic word at gagawin ko to. May naglalarong ngiti sa mga labi niya. Binigyan ko siya ng asar ng ngiti bago nagtungo sa kusina para tumulong kay Manang Norma sa paghahanda ng hapunan. Magic word, magic word. Che, hindi na ako matutulog katabi niya. Last na yung kagabi. Kahit na masarap matulog sa braso niya, hindi ko na uulitin. Kinaumagahan, maaga kaming bumiyahe papuntang Manila. Sakay kami ngayon ng kotse ni Dustin. Sa bahay na talaga ito natulog kasama ng kambal. Hinayaan ko na lang din naman siya. Wala na rin naman akong magagawa lalo na't gusto rin siyang kasama ng mga ito. Sumalubong sa amin na mausok at siksikang syudad. Malaki na rin ang pinagbago nito makalipas ang mahigit 6 na taon. Pero ang polusyon at traffic ay tila mas lumala pa. Pumasok kami sa isang subdivision at huminto ang sasakyan sa isang mataas na gate. Kusang bumukas ang gate at bumulaga sa amin ang isang glass wall house. Mataas ito't kitang-kitang ilang parte ng bahay mula sa garahe. Malawak ang paligid nito at mahahalata mong pagiging moderno ng design. Wow, Daddy! This is your house? This is so big! Namamanghang saad ni Acer nang makababa ito sa sasakyan. Nakatingala ito sa bahay habang kita ang pagkamangha sa ekspresyon ng mukha nito. This is our house, pagtatama ni Dustin. Nagtungo ito sa likuran ng kotse upang ibaba ang mga gamit namin. Tanging 3 maleta lang ang dala namin. Tigi-isa lang kami dahil mga importanteng bagay lang naman ang laman noon. Really? Wow, you are really rich. He is a CEO of a big company. He earns millions. I saw his stock shares. Dad is not rich, Acer. He is a filthy rich. May pagmamalaking saad ni Aidan. Siguro isa yun sa mga pinapakita ni Dustin kagabi kay Aidan. Really? That is amazing! Nanlalaking mata ni Acer. Napakamot na lang ako sa kilay habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Habang papasok kami ng bahay, alam ko naman na mayaman si Dustin noon pa. He is the sole heir of their family company. It is not just company but an empire. Bata pa lang ako tinitingala ng pamilya ni na Dustin. Kaya hindi nakakapagtaka na ubod niya ng yaman. Yeah, I married a billionaire. I don't know if it is a luck or not. Kaya kung gusto mo ng ice cream, sabihin mo lang sa akin. Pwede kitang bilhan ng kahit anong flavor na gusto mo. Saad ni Dustin. Gumiti naman ng malaki si Acer sa kanya habang tumatango. Mas nanlaki ang mga mata ng kambal nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Black and white ang design pero mapapansin na kahit na sino na mamahalin lahat ng mga nandito. Mula sa painting na nakasabit sa dingding hanggang sa maliliit na figurine sa cabinet. Mula sa malaking chandelier sa kisame hanggang sa tiles sa sahig. Lahat ng nasa loob ng bahay ay sumisigaw ng pera. Welcome home. Bulong ni Dustin sa tenga ko bago niya sinundan ng kambal na ngayon ay sinusuri ang bawat sulok ng bahay. This will be our room. Marasa ko na palingon kay Dustin na sabihin niya yun. We are now inside in a big room. May whole glass wall ito at kitang-kitang buong baba ng bahay, maging mahabang swimming pool. Meron lang itong makapal na kortinang the remote. We are going to share a room? Tanong ko na may pagtutol. Yes? No. Rosalie, we are married now. Sharing bed is normal. We even did more than that. Bale walang saad. Pabagsak na humigay ito sa king size bed nito habang nakalawit ang mga paa sa sahig. Naniningkit ang mga matang tumingin ako sa kanya. Bumabalik ang inis ko sa kanya tuwing ipinapaalalan sa akin ang bagay na yun. Nangyari lang yun dahil lasing tayo. Ngumisi si Dustin. Ikaw lang naman ang lasing nung gabi yun, Rosalie. Malinaw ko pa rin naalala ang lahat. Gusto ko siyang hampasin sa pagkakahiga niya. Halata namang inaasar lang niya ako, kaya inirapan ko na lang siya. Shut up! We will not share a room. Give me another room or I'll share with the twins. Bumangon ito bago tumingin sa akin. Hindi, dito ka matutulog. Masyadong malaki tong kama para sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin maliban kung gusto mo. Napapantastikohan tumingin ako sa kanya. Ang yabang niya,
Kahit gaano pa siya kayami, sabi nga ni Marcelina, hindi ako magmamakaawa sa kanya para lang may mangyari sa amin. Hindi ako marupok. Hindi ko siya type. Mami! Look at our room! Masayang sad ni Acer habang hinihila ko papasok sa kwarto nila. The room color is dominant by blue. Mayroong 2 kama, isang side ay may mga libro, sa isang malaking cabinet at sa kabila na may mga collection ng mga Marvel superheroes. Halatang pinaganda masyadong magiging pagdating ng kambal. Kompleto sa gamit at may mga damit na rin para sa kambal mula sa walk-in closet nila. Kahapon lang ako pumayag na tumira kami dito, pero base sa nakikita ko parang matagal nang ready ang kwarto para sa kambal. So, do you like it? Tanong ni Dustin habang nakasandal ito sa hamba ng pinto. Nakalagay ang isang kamay nito sa bulsa habang nakangiting nakatingin sa kambal. We love it, Dad! This is a room or bigger to our room before and the bed is big too! Masayang sagot ni Acer habang nakatayo na ngayon sa gitna ng kama niya. There are lots of books here but I already read some of this, ani naman ni Aidan habang nakatingin sa cabinet kung nasaan ang mga libro. Don't worry, we will buy all the books you want. Okay, iiwan ko na lang sila para maghanda ako ng merienda namin. Malapit na mag-alas 3 ng hapon. Kumain lang kami kanina sa daan habang nagbabiyahe kaya alam ko nang maghahanap ang kambal ng kakainin maya-maya. Ninisehan pa ako ni Dusty nang dumaan ako sa tabi niya pero umirap lang ako. Mas naaasar ako sa ngisi niya kaysa kapag naka-poker face siya. Kapag seryoso kasing mukha nito napaka-bossy at dominante nitong tingnan pero kapag nakangisi ito parang puno ng pangaasar ang mga mata. His kitchen made me Kompleto ito sa gamit at masyadong malaki ang space. Tila naninibago ako sa lawak nito. I also grew up in a big house pero hindi ganito kagarbong kusina namin. I opened the 2-door refrigerator. Punong-puno yun ng mga laman. From meats to fruits and vegetable. Meron ding iba't ibang drinks and chocolates. I get a peanut butter and pie crust for the main ingredients. I am going to make a peanut butter pie. Ngayon alam ko na kung kanino nagmana sa pagiging mahilig sa peanut butter ang mga anak ko. Kay Dustin, sa dami ng peanut butter niya dito, ang iba'y nakalagay pa sa small cabinets. Daig pa niyang seller ng peanut butter. I baked the pie crust and started heavy whipping the cream. What are you going to bake? Tanong ni Dustin, nakapatong ang braso nito sa countertop habang nakatingin sa ginagawa ko. I will make a peanut butter pie. Pinalo kong kamay nito ng akmang kukun nitong peanut butter na nasa harapan ko. Parang batang sumimangot naman ito. Anong gagawin mo? Kunot noong tanong ko. I just want to taste it. No, I will use that if you want it. Go get yours. Tumayo naman ito. Pero munti ko nang mabitawan ng hawak ko dahil bigla niya akong niyakap mula sa likod. What are you doing? Kinakabahang tanong ko pero nilagyan ko ng inis ang boses ko para hindi niya mahalata. Hugging you? Siniksik pa nitong mukha sa leeg ko. Nahigit kong hininga ko dahil sa ginawa niya. Ramdam kong init ng hininga niya na tumatama sa leeg ko. Dustin, let me go. Hindi mo ba nakikita? Busy ako. Pero imbis na makinig, mas sinigpitan pa niyang yakap sa akin. Nababaliw na bang lalaking to? I love this feeling. Makita ka nagluluto nagluluto para sa amin. Gusto ko lagi kitang nakikita sa kusina natin na nakasuot ng simpleng damit, na may magulo na bahan pero nagawa mo pa rin magiging pinakamagandang babae sa paningin ko. Malambing na saad nito. Pakiramdam ko uminit ang buong mukha ko dahil sa sinabi niya. Bahagi ako siyang siniko para alisin ang kabang nararamdaman ko. Binobola lang niya ba ako? Tama, kaya hindi dapat ako kiligin sa sinasabi niya. Huwag mo akong bulahin, alam kong maganda ko pero imposibleng akong pinakamaganda sa paningin mo. Kaya bitawan mo ko. Hindi ako makakilos ng maayos dahil sa yakap mo. Reklamo ko sa kanya. Pero hindi man lang ito kumilos. Hindi ko alam kung bakit nangyayakap na lang siya bigla pero naiilang ako sa kanya. Siguro kung normal na couple kami, sweet tingnan, but we are not. Hindi, para sa akin ikaw ang pinakamagandang babae. Kahit lagi mo kong tinitingnan na may inis. Ang cute mo kapag naiinis ka. Naramdaman ko pang pangiti nito. Marahas kong inalis ang mga braso niyang nakapulupot sa akin at humarap sa kanya.
Busy ako. Wala akong time na makipaglukuhan sa kanya. Parang gusto kong tumalikod muli sa kanya dahil kulang na lang magdikit ang mga mukha namin. Nang humarap ako, he even cornered me. Nilagay niyang 2 kamay sa pagitan ko habang nakahawak sa counter kaya hindi ako makagalaw. Ibabalik ko na sanang ulit ang ulo ko nang hinawakan niyang mukha ko at hinalikan ako. Sinusubukan ko magpumiglas sa kanya sa una, ngunit siya'y masyadong malakas. Hanggang sa hindi ko na namalay na nagsimula na pala akong kopyahin ang mga galaw ng labi niya. Kinawit kong braso sa leeg niya. Mommy? Daddy? This is the kitchen! Mabilis na naghiwalay ang mga labi namin pero hindi ako pinakawalan ni Dustin. Napatingin kami sa may pintuan ng kusina at nakita ang kambal. Nagtakipan ng mga mata si Acer pero kita pa rin naman niya kami dahil magkakahiwalay ang mga daliri niya habang seryoso lang ang mukha ni Aidan. Get a room, Mom and Dad! Aidan said. Hinila na niya kung saan ang kapatid. Napatingin naman ako kay Dustin. Parang gusto kong bumuka na lang ang kinatatayuan ko at lamunin ako. Humalakhak siya at hinalikan ako sa labi bago niya sinundan ng mga bata. Napahawak naman ako sa labi ko habang sinusundan siya ng tingin. Anong nangyari? Hinalikan ko siya pabalik. Ang tanga ko, binatukan kong sarili ko bago namumulang pisngi na bumalik sa ginagawa. Nang dumating ang gabi, mas lalo akong kinabahan. Daig ko pang bibitahin dahil sa kabog ng dibdib ko. Hindi itong unang beses na magkakasama kami ng kwarto pero kinakabahan pa rin ako. Lagi akong kinakabahan kapag nandyan si Dustin. Matapos kong patulugin ng kambal ay nagtungo na ako sa kwarto namin ni Dustin. Yes, namin. Dahil ayaw naman itong pumayag na lumipat ako ng ibang kwarto o matulog kasama ang kambal kaya wala akong choice. Hindi ko alam pero dinadaga ang dibdib ko. Pakiramdam ko, bigla akong nawala ng tiwala sa sarili ko dahil sa nangyari kanina. Bakit ang bilis kong bumigay? Akala ko ba hindi ako marupok? Pero kapag hinahawakan na niya ako, nanlalambot na agad ang tuhod ko. Hindi talaga ako marupok, inaakit lang ako ni Dustin kaya ganun. Tama, ganun na nga. Huminga muna ako ng malalim bago ko pinihit ang seradura. Dahan-dahan akong pumasok. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala siya sa loob ng kwarto. Kapag magkasama kasi kami sa isang kwarto ay nahihirapan akong huminga at kumilos ng maayos dahil laging nakasunod ang tingin niya. Daig pa niyang CCTV na pinagmamasdan ng bawat kilos ko. Mabilis akong kumuha ng damit pantulog para magpalit. Mas mabuting tulog na ako bago pa pumasok si Dustin. Ngunit pakaramdam ko nakagawa na naman ako ng napakalaking katangahan. He is inside the bathroom. Naked. Kitang-kita ko kung paano dumadaloy sa katawan nito ang tubig na nagmumula sa shower. Eksaktong pagmulat ng mata nito'y nakita ako kaya binaba kong tingin ko. Which is a big mistake. Hindi ko man maliwanag na nakikita ang ibabang bahagi ng katawan niya dahil basa ang glass wall na siyang naghihiwalay sa shower ay nababanaag ko naman. Kahihiyan, puro na lang kahihiyan ang inaabot ko ngayong araw. Mabilis kong tinaas ang mata ko at nakita ko mapaglarong tingin niya. Wanna join? Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Pero nabasa kong buka nito, nagmamadaling lumabas ako ng bathroom. Nakalimutan ko, wala nga pala ako sa bahay kaya hindi gaya sa kwarto ko na naririnig ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Akala ko nasa library siya dahil sabi niya kanina'y may aasikasuhin siya. Bakit ba nakalimutan kong kumatok? Nang gigigil na binatukan ko ang aking sarili, puro katangahan na lang ang nagagawa ko ngayong araw. Why did you run? You can join with me to conserve water. Bungad nito pagkalabas ng shower. Tanging tuwalya lang ang tapis nito. Gustong-gusto yata nitong ibandera sa mukha kong mga pandesal niya. Pasensya ito, hindi ako mahilig sa tinapay, kaya walang epekto yung sa akin. Conserve water my face. Bubulong-bulong ko't binangga siya bago ako pumasok sa bathroom. Naiinis ako sa kanya. Alam na nga niyang napahiya ako nang aasar pa. Mas mabuti pang kapag straight face lang siya palagi at walang nakapaskil na ngisi sa muka. Dahil talagang umiinit agad ang ulo ko kapag nangingisihan niya ako. Ang sarap pilasin ang mukha niya kapag ganun. Tinagalan ko ang paliligo ko para paglabas ko'y tulog na siya. Sa loob na rin ako nag-dryer ng buhok ko. Talagang binanggalan kong bawat kilos para na rin pakalmahin ang sarili ko. Pero nalumbas ako ng banyo gising pa ito at tila hinihintay talaga akong lumabas.
He is reading a book na tinabi naman agad nito nang makita ako. Bakit hindi pa ito natutulog? Mahigit 1 oras na yata ako sa bathroom pero mulat pa rin ito. Good night. Saad ko nang mahiga na ako. Malayo sa kanya, kulang na lang malaglag ako kahit malaki ang kama dahil sa mismong tabi ako nahiga. What are you doing? Kunot noong tanong ni Dustin. Bahagya pa nitong hinilang comforter para tawagin ang pansin ko kaya binigyan ko siya ng masamang tingin. Why? Sobrang laki ng kama pero nasa gilid ka na. Baka mahulog ka kapag natutulog ka. Hindi naman ako malikot matulog. Saad ko na lang at pinikit ng aking mga mata. Pagod na ako, wala pa akong pahinga mula nang dumating kami kanina dahil inayos ko pa mga gamit namin kahit nakakaunti lang naman yun. Napamulot ako nang bigla nitong hilahin ng kamay ko. What? Gumit na ka, wag na matigas ang ulo, wife. Umirap muna ako dito bago inangat ang ulan ko at medyo humiga sa may bandang gitna ng kama. Sinunod ko na lang siya para manahimik na. Okay na? Pwede na akong matulog? Matari na tanong ko nang makahiga na ulit ako. Ang dami niyang arte. Nakita ko namang ngumiti ito bago ako pumikit. Pagod na ako at wala na akong oras pa para mamahay sa bagong kwarto kaya agad din ako nakatulog. Hindi ko na namalayan nang yakapin ako ni Idan dahil sa imbing ng tulog ko. Nagising ako kinabukasan dahil may mga humahalik sa magkabilang pisngi ko at nakakarinig ako ng mahihinang hagikik. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko at nakitang kambal sa magkabilang gilid ko. Good morning, Mommy! Masayang bati ni Acer at humalik sa pisngi ko. Good morning, Ma'am! Aidan do the same. Wake up now! Mabilis naman akong naupo sa kama. Dustin is also lying beside me pero gising na ito. Mukhang kanina pa ito gising pero hindi bumabangon. Get up, wife. Anit at binuhat si Acer na humahagikik. Lumapit naman si Aidan dito at humawak sa kamay nito bago sila lumabas ng kwarto. Napipilitang bumangon na ako. I need to prepare our breakfast. Naghanda lang ako ng sinangag, itlog, tosino at hotdog bilang agahan namin. Nakaligo na rin si Dustin nang matapos ako magluto. Magiging abala ko ngayon. Tawagan mo lang ako kung may nangyari o may kailangan ka. Saan ito habang kumakain kami? Or if you miss me, umirap ako sa pahabol na banat niya. Ang aga-aga kung ano-ano na naman agad ang pinagsasabi niya. Kumain na lang siya ng agahan nang mabawasan ang kahanginan niya. Don't worry about us. Hindi na niya dapat mag-alala sa amin. Marami na siyang nagawa para sa amin. Alam kong busy rin siya kaya ayoko pang maabala siya. Isipin na lang niya ang trabaho niya. Kaya ko ng lahat dito sa bahay. Daddy, can I go with you? Biglang tanong ni Aidan. Me too. I want to go. Excited na saad naman ni Acer. Kids, you can't go with him. Your dad will go to work. Saway ko sa kambal. I can bring them if... No, mabilis na putol ko sa kanya. Napalabi naman ang kambal dahil sa sinabi ko. Alam kasi nila na hindi talaga ako papayag na sumama sila sa trabaho ni Dustin. May trabaho si Dustin at ayoko maging abala sila. Medyo pasaway pa naman sila kaya baka guluhin lang nilang ama sa opisina nito. After we ate, humalik muna si Dustin sa ulo ng kambal. He is about to kiss me too pero pinanlakihan ko siya ng mata. Nasasani na siyang masyado. Ngumiti lang ito. I'll go ahead. Tumango lang ako sa kanya bago ito umalis. Naglilinis ako ng buong bahay habang naglalarong kambal sa labas. Masyadong malaki ang outside space ng bahay ni Dustin, kaya maraming space na pwedeng tambayan ng kambal. Hindi gaya sa bahay namin sa San Antonio na sa sala at mini garden lang sila naglalaro. Malinis naman ang buong bahay dahil halatang OC masyado si Dustin, pero wala akong magawa kaya naglinis na lang ako muli. Gusto ko lang na may pagkaabalahan habang nag-iisip kung ano bang susunod na dapat kong gawin. Kung paano ako magpapakita kina Tita Ivy at Ate Zora. Napakunot ang noo ko nang tila may marinig akong ibang boses mula sa labas kung nasaan ang kambal. Itinigil kong ginagawa ko at pinuntahan ang kambal. Are you really my son's kids? Excited na tanong ng matandang babae. Tumango ang kambal na nakatingala ngayon sa ginang. Tila kumabog na mabilis ang dibdib ko. Hindi ko kilalang babae pero base sa tanong nito, may idea na ako kung sino siya. Kinakabahang lumapit ako sa kanila. I am not even look presentable dahil naglilinis ako ng bahay. Excuse me ma'am? Agaw ko sa pansin niya.
Napalingon naman ito sa akin. Halatang may edad na ito pero napaka-sopistikada pa rin ang dating nito. Tila ba isa itong dating beauty queen base sa tindig nito. Hindi ko maiwasang kabahan lalo sa paraan ng tingin pinupukol nito sa akin. Tila ba sinusuri ako nito? Mukhang mataray dahil sa nakatikwas nitong kilay habang nakatingin sa akin. Are you the mother of these two handsome kids? Are you my son's wife? Napalunok ako sa tanong niya. Alanganing ngumiti ako sa kanya. Yes, ma'am. Tumili ito bago lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Finally! Akala ko puputi na lang mata ko bago ako magkakaupo sa batang yun. Yun pala matagal na niyang napalaganap ang lahi namin. Tuwang-tuwang saad nito na walang matapang na mukha nito. Are you cleaning the house? Inaalipin ka ba ng anak ko? He should hire a maid. Exaggerated na saad nito. Nag-aalalang tumingin pa ito sa akin. No ma'am, wala lang po akong magawa kaya naglilinis ako sa kaya ko naman ng mga gawaing bahay. Kaya okay lang na walang maid. Madali lang naman ang mga gawaing bahay at saka sanay na ako, kaya hindi na problema yun. Yun nga lang mas 5 beses yatang malaki ang bahay na ito sa dating bahay namin kaya matagal linisan. Masyado kasing malaki. Oh, you can call me ma'am. How sweet of you. Alanganin na pangiti ako dahil sa sinabi nito. I said ma'am, not mom, pero hinayaan ko na lang. Bumaling ito sa kambal na pinagmamasdan lang ito. Kids, I am your dad's mom. From now on, you will call me Mamita. Anito't yumuko sa kambal. Pumikislap ang mata nito sa tuwa habang nakatingin sa mga anak ko. Tila hindi ito makapaniwala na may apo na ito. You are our grandmother po? Magalang na tanong ni Acer. Yes, baby boy. You are both so cute. Pinisil itong pisngin ng kambal. Dahilan para mapangiwi ang mga ito. Thank you for the compliments but Dad says it runs in our genes. And we are sharing the same genes, the old lady exclaimed. No wonder you are like a goddess po. Kumislap ang mata nito dahil sa sinabi ni Aidan. Goddess? I thought she's a fairy. Ani naman ni Acer. Maging ako hindi mapigilang mapangiti dahil sa mga sinasabi ng mga anak ko. Totoo namang magandang mama ni Dustin pero lito may kasama ng pambobol ang mga sinasabi ng kambal. You are two or the exact meaning of your father. Natatawang. Saan ito't magiliw na tumingin sa kambal. Dad and I have the same face but I am not always grumpy po like him. Ani ni Acer at humagikik. Lalong natawang matanda dahil dito. Mukhang tuwang-tuwa ito sa kambal at sa kabibuhan ng mga anak ko. Ma'am, you can come inside but Dustin is at his work. Sigurado ko si Dustin talagang pakay nito pero nasa trabaho to. Next time na lang siguro. I still have an appointment. Tomorrow I sure back to band with these two handsome kids. Nakangiting tanggi nito. Humalik ito sa pisngin ng kambal. Mamita will go but promise I'll be back tomorrow. Tumango naman ang kambal bago humalik din dito. Yes po. Mabilis din itong nagpaalam. Niyaya ko ng kambal na pumasok sa loob ng bahay. Medyo mainit na rin kasi. Mommy, when are we going to school? Tanong ni Acer habang nakahalumbabang nakaupo sa sofa at pinapanood akong mag-vacuum. Next Monday, I'll make sure that you will back to school. Miyerkules pa lang ngayon. Kailangan ko rin kausapin si Dustin tungkol sa bagay na yan. Kailangan makabalik agad ng kambal ng eskwelahan para hindi rin sila mahuli sa klase. Mamita's pretty and she looks kind. Muli saad nito habang tahimik lang naman si Aidan sa kalapit nito na nagbabasa naman ng libro. Yes, she is. How about your mom, Mommy, when we are going to meet her? Pinatay kong vacuum na hawak ko tumingin sa kanya. She already left the world, Acer. But don't worry, one of these days, we will going to visit her grave. Malungkot akong ngumiti nang muling maalala ang aking ina. She is in heaven na? Tumango naman ako sa kanya. How about your dad, Mom? Bigla ako natigilan sa tanong niya. Gusto niya makilalang dad ko pero natatakot ako kung tatanggapin sila ni dad. Galit na galit ito sa akin nang huling magkita kami. Tinakwil ako nito dahil nabuntis ako at ngayon kung babalik ako, kasamang kambal hindi ko alam kung napatawad na ba niya ako. Why don't you just get ready, kids? Sa labas tayo magla-lunch. Pag-iiba ko ng usapan. Nakita ko naman na natutuwang mukha ni Acer na marinig ang sinabi ko. Mabilis itong tumayo.
Ada, let's go! Masayang yaya nito sa kapatid at nauna na umakyat ng hagdan. Walang imik na sumunod naman dito ang kambal. Hindi ko pa sila pwedeng ipakilala kay Dad. I need to talk to him first para alam ko kung dapat ko ba silang ipakilala o hindi. Dahil kung ayaw pa rin sa kanila ni Dad, mas mabuting hindi na muna siya makilala ng kambal para hindi masaktan ng mga ito. Ngayong nasa iisang bubong na si Rosalie at Dustin, may mabuong pag-ibig na kaya sa puso ni Rosalie para sa asawa? At ngayong nasa Manila siya, muli kay mag-cruise ang landas nila ng kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.